Mr. Chair, in-announce din po ni Chairman Artes ng MMDA kahapon na ang isang critical na kailangan din gawin ng MMDA at katulong ng lahat ng mga LGU ay yung sisiguraduhin na itong lahat ng mga alternative routes po na ito ay free from obstructions. Okay. Illegal parking, baka may mga illegal vendors na nandyan. Kailangan po yan at kinumit po ng MMDA at ng mga LGUs natin ay clear po yan para tuloy-tuloy po ang daloy ng mga sasakyan. So, makakaasa po kayo, Mr. Chairman, na gagawin din po ng MMDA yun. Okay, so meron ako nakita rito na meron kayong traffic signage na sinasabing magkakaroon ng temporary rehabilitation, lane closure, which is good. Sana sa kahabaan ng EDSA, meron tayo nito. Actually, it was placed during the weekends by Traffic Engineering Center ng MMDA. Bago po magkanda kami ng media press con, kahapon, by weekend, nilatag na ho namin yan para 2 weeks, almost 2 weeks, 3 weeks before the start of the EDSA rehab, in place na yung mga traffic signages and public advisory. Sa buong kahabaan po ng EDSA yan, from northbound to southbound and southbound to northbound, nakakabit po yan lahat. Okay. Sino-sino pong exempted sa number coding? Alam ko yung TNVS exempted ata yun, ano? Yung mga angkas? TNVS, Public Utility Vehicles, yung mga school buses, marked school bus, and electric vehicles and fully hybrid vehicles are exempted as per EVIDA law. So, how would you know kung electric vehicles yun o hindi? Unang-una po, malalaman ng cameras? ang may mga, ano po yan, di ko alam may special plate na ba ang green plate, ang mga e-vehicles and fully hybrid vehicles, kakaiba po ang plates nila, ang color. So, madidistinguish po yan. And kumuha na rin kami ng may list naman po ang DTI ng mga fully hybrid and electric vehicles na nagpa-fly over dito sa buong Metro Manila. And we also have data from LTO, kamiting namin no sila. So tinitingnan rin namin kasi nasa EVIDA law meron ding provision doon na sinasabi na yung exemption sa coding kapag dumami sila at for parang exigency or emergency reason, kapag may valid reason, pwede naman siyang i-withdraw. So, we're also looking at the numbers kasi baka ma-defeat naman ang purpose. Ngayon pa lang, marami na nagtatanong, naghahanap po, bibili ng hybrid e-vehicles, baka yun naman ang pumuno ng ating kalsada at that would be unfair. So, tinitingnan namin ang numero, hindi lang dito sa NCR, pati na rin yung mga neighboring provinces, Bulacan, Rizal, Cavite, yung datos ng electric vehicles and full hybrid kasi baka yun naman po ang bumaha sa kalsada and it would defeat the purpose and it would be unfair with other car vehicles owner. Correct. So, paano nyo naman malaman sa TNVS kung ito'y TNVS o hindi? Yung kahapon po, ka-meeting namin, yung mga TNVS operators, ibabalik ko namin yung sticker na may security features galing from MMDA dun sa mga TNVS kasi dati ho na-abuse yun, maraming nakakuha at nakapeke ng mga... May sticker sa ilalagay yung sticker sa plate? Di po, sa sasakyan na halimbawa Grab may special security po na ibibigay kami na MMDA lang ang magbibigay sa mga TNVS as per our meeting kahapon para naman po hindi ma-abuse yan. So sino mag-i-issue noon? Kami sticker? Po sa mga TNVS. Hihingi ko kami ng datos sa LTFRB kasi ang LTFRB po ang may list nito ng mga may valid na TNVS franchise. Okay. Hybrid vehicles exempted din, di ba? Alam ko full hybrid. Hybrid and electric. So, paano nyo malaman kung hybrid ang isang sasakyan? Ang alam ko yung hybrid kapag nag-full stop ka, namamatay yung makina. Yun ba yun? Hindi, sa TNVS, paano mas... May marking din. Kasi may
May semi, may iba-iba kasi I don't think hybrid. so. Yung plaka ng hybrid saka plaka ng regular car. Iba po. Magkaiba? Iba po. Ano pinagkaiba? ED? Mr. Chair, yung number po nung hybrid and electric kulay green po. Yung regular black po. Okay. So that nade-determine po siya, Mr. Chair. Okay. Exempt po sa coding, yung green, all green, tama ba, ED? Yun ang EV and hybrid na exempt kasi yun ang bibigyan lang ng LTO na may distinct feature na plaka. So alam naman po namin yan pag na-capture kung EV siya or hybrid kasi iba yung plaka. Okay. Yung sa TNVS, karamihan sa kanila, although magbibigyan kayo ng mga sticker, parang regular car lang kasi yung plate, ganun din eh. Diba? Now, magkakatalon sa sticker at yung sticker ay manggagaling sa MMDA para sila ma-identify talaga na TNVS. And how would they secure a sticker? Meron bang bayad yan? Hindi ko po alam. Alam ko last time wala namang bayad dyan. Binibigay lang namin. Maliit lang naman yung sticker na may hologram para Saan nakalagay may yun? security. Saan ba yung mga taga-TNVS dito? Hindi kasi, Kasi the last time nagbigay kami sa gagamit kanila. kayo ng camera, di ba? Yes, Kaya nga parang kayo sa, nahuli. sa likod ata or sa windshield. Sa May, likod. kasi the last time may gano'n ako kaming sistema. Punta ko sa recto, paggawa ko. Kaya nga po, Nakalimutan ko. yung gagawin namin sikreto lang para hindi nila alam at may security feature yun. Kaya mahirap pong... Hindi sir, sooner or later, no, you have to tell us. You have to be Yes. transparent. No, don't do that. Dito dapat maging ano tayo. yun pong usapan kasi kahapon. Kahapon lang kami Hindi nga, kaya nag-meeting. nga, di ba, yung NCAP, papatupad natin, no contact policy dyan. Apprehension, no contact apprehension. Camera lang ang inaasahan dyan. So how would the camera knows na ito ay TNVS at ito ay hindi TNVS? Magkapareho lang ng plate niyan, pareho lang kulay ng plaka. We'll discuss that sa TNVS kung saan yung particular na spot lang na pwede ilagay yung sticker para alam din ng MMDA NCAP team na kapag ito nakalagay at may sticker, they are exempted. Paano natin malaman na hindi maabuso po yun? Like you said, Definitely, before yun na-abuso nga po, we'll make sure that the stickers ay kakaiba at may special features na kami lang ang nakakaalam. Saan manggagaling po yun? May pinapagawan po ang MMDA niyan. Hindi, pero ibig sabihin, kayo po mag-issue noon, tapos Yes. ibibigay nyo sa mga operators. Yes po, and basically, we'll have a list from LTFRB to double check yung binibigay ng TNVS company sa amin, corresponding plate numbers. Okay. Kasi meron naman na po dyan expired na at hindi na na-renew. Para hindi rin ho talaga... Okay, so you're gonna go to the listing of... Yes, para may double check ho namin sa LTFRB. Okay. Ganun naman yung ginagawa namin, binavalidate. Mga counter. Yes. Okay. Sige. Meron bang comment yung mga transport group natin? What's your name, sir? Mr. Chair, Kaobet Martin po ng Pasig Kabit. Mazda. Yes po, Kabit. Magandang umaga po, Mr. Chair, Good morning, at sir. sa member ng committee. Yung pong binabanggit natin kayo ng TNBS, matagal na po namin minumungkahi, Mr. Chair, para yung taxi lagyan na sa pintuan ng TNBS. Yung marking sa mismong lakihan na po, sa may pintuan, Grab or TNBS. Kasi yung pong binabanggit ni Atty. Nunez, masyadong maliit po yan. So, marami po ngayon na bumibiyahe na mga talagang, sabihin natin, colorum. So, yung po aming suggestion na parang taxi sa pintuan po ilagay, TNBS or Grab. Yun po yung aming suggestion dyan para ma-identify po natin ang mga sasakyan nito. Yun po yung suggestion namin. At Mr. Chair, tungkol po dun sa NCAP na napag-uusapan po natin, ang Pasang Mazda po, ang ACTO at ang ALTODAP ang nag-file po ng petition sa Supreme Court upang TRO po ang NCAP neto. Tama po yung sinasabi ni Atty. Nunez, hindi po kasama doon sa aming petition ang MMDA. Ang amin lamang pong nilabanan dyan ay ang mga local government sapagkat sa sobrang taas ng penalty na pinapatong sa amin at yung pong mapaplakahang jeep sa mga public transport, kami po mga operator ang nagso-shoulder ng penalties. Kanya po, sabi ko nga, wala pa po tayong facial recognition. So, marami pong sa amin, sa hanay ng pampublikong sasakyan, ang nagmulta po ng napakalaki. Na sinasabi ko nga po dyan, hindi ho namin kasalanan, pero kasalanan namin driver.
So, yun po yung isa namin sa pinaglaban na kung maaari po, Mr. Chair, sa tulong nyo, yung non-contact na yan, yung MMDA, hindi po namin isinama yan, dapat magkaroon po ng talagang uniform ang penalties. Uniform na, sir. Binanggit niya. Yes kanina. po, yung pong napag-usapang uniform po yan, after ma-TRO po ang NCAP, kami rin po ang nagmungkahi kay Chairman Don Artesian, we from the transport sector, na maging uniform na po ang fines and penalties ng 17 cities and 1 municipality. Iyon po ay nagkaroon ng katuparan at pinasasalamatan po namin ng MMDA dyan, Mr. Chair. Bumaba po yun, uniform na po ngayon. Pero going back dun po sa NCAP, talaga pong napakabigat po ng penalty, 2,000. Hindi ho pare-pareho ang kanilang Pero ngayon po, uniform na. Yung NCAP, so okay na sa inyo. Well, Sabi ng MMDA, uniform na 17 LGUs. yung po, participate sa one ticketing system. Mr. Chair, yung po sa mga enforcer natin na ticket po ang ginagamit. Yung NCAP po, nakatiaro po yun eh. So ngayon po, nung mag-usap kami after na matiaro ang NCAP, yun na nga po lumbas yung uniform na po ang ticket ng ating National Capital Region o Metro Manila. Yung NCAP, di ba, MMDA, certain parts of Metro Manila, ang nilift yung TRO, hindi partial lang. Ang nilift lang ho ng TRO yung MMDA kung saan yung mga radial roads and circumferential roads under the jurisdiction of MMDA, doon lang namin pwede ipatupad. Kasi doon sa LGUs, marami yung sakop nito. So sa mga LGUs, hindi pa. Hindi pa po. Para maging clear tayo. Yes. hindi Yes, pa sir. po. Okay. Minumungkahin na rin po namin sa tulong niyo, Mr. Chair. Kung maaari po, MMDA na lang po ang magman ng NCAP sa the whole of Metro Manila. Huwag na po ang local government natin. Sapagkat, yun nga po, kahit na po uniform yan, ang amin po, hindi ho namin isinamang MMDA during our filing of petition to Supreme Court dahil maganda ho ang kanilang programa. At sa gobyerno pumapasok ang pera. Samantalang nung pong magkaroon ang mga local government natin, meron po silang mga provider. May hatian po dyan na 60-40 sa provider, 60-40% dun sa local government. Kanya ho, yun ho yung aming talagang pinag-aralan at naimungkay sa aming abogado na napagbigyan po kami ng kataas-taasang hukuman. So yung pong pagkakalift, nung pong matiaro kami matiaro po yan ay nung August 2022. So, lifted po ng kataas-taasang hukom about 2 weeks ago, this month, MMDA po. Kanya, Mr. Chair, tulungan niyo kami. So Kaabit, gusto ko lang maging malinaw dito yung inyo pong suhestyon na okay sa inyo na magkaroon ng NCAP at MMDA nag-operate even it would mean sa lahat ng LGUs, sa lahat ng 17 LGUs, basta't MMDA mag-operate. Tama po. So, wala kayong tiwala sa mga taga-LGU. Hindi. Mr. Secretary, Mr. Chairman, nagtitiwala naman po. May kanya lang po, mas nag-hire po sila ng provider, kanya tumas ang penalty. Samantalang ang MMDA po, sarili nila lahat ng mga gamit na yan, kaya mas mababa ang penalty. At kami natutuwa doon. At isa lang po, karagdagan po, siguro yung pong penalty sa local and now sa MMDA, kailangan bayaran na muna namin ang mga apprehension. Kung contestable violation, siguro po ang mas maganda, wag muna kaming magbayad kung contestable violation. After the adjudication, na kung may kasalanan ng driver namin, that will be time for us to pay the penalty. Pero ang nangyayari po at nangyari noon, bayaran nyo muna bago nyo i-contest. Paano kami makapag-withdraw ng pera nun? Bayad na. So, walang due process doon. Wala po. Parang Kasi bayad ka muna kami. bago ka mag-complain. Opo. So dapat mag-contest ka at kung nakita talagang may violation ka, then you pay. Tama Pero po pag yun, nakita Mr. wala Chair. kang violation, may pagkakamali, then absuelto. Tama po Ganun yan, dapat ang due Mr. process. Chair. So Opo. that's not happening dito sa NCAP? Hindi po. MMDA? Yung sinasabi po ni Kaobet sa LGU lang po. Sa Iba LGU. Iba yung contest mechanism sa MMDA. So sa MMDA, merong contest mechanism. Sa LGU, wala. Alam ko po may adjudication din sila. Well, siguro ho, yung binabanggit ni Attorney Nunez ng MMDA. Isa pa po, Mr. Chair, karagdagan lang po ito. Kasi ang nanguhuli MMDA yung NCAP. Ang mag-adjudicate MMDA, hindi po ba po pwede, Mr. Chair, with your help,
na ibang agency ang ating maging adjudication board. So wag ng MMDA. So this time pati sa MMDA wala na kayong tiwala din. Hindi naman po. Kanina kasasabi niyo Kanya na, naman, sana parang- magpa-implement ng NCAP. Mr. Chair, Sa, kasi- kasama, bukod sa buong, pati sa 17 LGUs, MMDA. Tapos ngayon, wag MMDA. Sir, Iba. Mr. Chair, nagtitiwala po kami. Ang ibig ko lang po sabihin, mas maganda po siguro kung iba ang mag-adjudicate sa mga huli. Okay, and ano po yung suggestion niyo? Sino ho dapat Siguro, mag-adjudicate? isang traffic court po tayo na talagang o sa LTO, pwede ho siguro natin i-assign sa LTO yung adjudication. Para naman ho, parang neutral place lang naman po. Wala ho, yung pagtitiwalaan doon po. Kanya lang, pagdating na po sa adjudication, hindi ho nawawala yung MMDA ito. Paano to? Parang ano lang po yung aming feeling. Baka nagmuro-muro na sila. Okay. Anong reaction niyo po, Secretary Vince? Ipapasa daw halimbawa sa LTO kung MMD ang Pwede naman naghuli? pong pag-usapan, Mr. Chairman. No? Pero I think our right now po, no, kasi ang DOTR po ay limitado po ang aming enforcement powers. No? For example, ang LTO po, ang LTFRB, ang kanilang enforcement powers is really not on traffic violations per se. No? It's really on kung LTFRB yan, kung ang isang PUV ba ay out of line or ang PUV ba ay nag-ooperate na walang prangkisa. Yan po, LTFRB ang pwedeng mag-enforce yan. Ang LTO naman, ang mga sasakyan bang nasa kalye ay rehistrado o hindi. No, so medyo limited lang po talaga ang enforcement mandate ng LTO at LTFRB. Whereas ang MMDA, ang mandate po na niya at kasama na rin ng mga LGU, traffic. No? Lahat ng violations of traffic regulation, yan po ay napapaloob sa mandato ng MMDA. Pero, I mean, wala naman pong pwedeng makipagtulungan po kami. No? Lagi naman po kaming open dyan. Pero, yun lang po siguro ang, Mr. Chairman, just to address yung concerns ni Ka-Obet. No? Ako lang, Mr. Chairman, personally, no? Siguro po, ang dapat tignan natin dito is, paano po ba ginagawa ito ng ibang bansa? Kasi, hindi naman po bago itong NCAP ginagawa na po ito ng matagal sa ibang mga bansa. And ano po ba ang sistema ng kanilang pag-enforce nito? Ano po ba ang sistema ng kanilang adjudication or pag i-contest mo, i-question mo, ano po ba ang sistema sa ibang bansa? At siguro po, dapat, kung nagwo-work naman sa ibang bansa, dapat siguro gayahin na lang natin. Sa ibang bansa kasi meron yung traffic court na doon ka Tama pupunta. po. Sa Amerika, may traffic court. Tama po. Doon mo babayaran yung violation mo at pwede mo i-contest para may judge Opo. na mag-hear doon sa Opo. sa pagkukontest mo. Tama And po baka yun, nga po, Mr. Mr. Chairman, not to add to the responsibilities of the chairman, but this might actually be something that the legislative branch can look into and para orderly na kasi ngayon po syempre limitado ang executive to enforce and we are just bound by the existing legislation, no? So Ikaw na magsalita. pero I mean maganda pong at least umuusad po tayo, Mr. Chairman, with your leadership, no? Na nakaklarify po ang marami bagay dito. Thank you po, Mr. Mr. Chairman. Mr. Chair. Mr. Chair, if I may. Yeah.